Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong sumasambulat na iskandalo ng pagkalugmok ng trust rating and credibility ni Ginoong Marcos Jr. sa last quarter survey na ginawa po ng Social Weather Station or SWS. Mantakin ninyo, hindi pa natatapos ni Marcos Jr. ang halos kalagitnaan ng kanyang termino bilang presidente in his 6-year term na election noong 2022, lugmok po sa -3 ang kanyang trust and approval rating. Ang pinag-uusapan po natin pag sinabing trust rating, ito po yung pagtitiwala ng taong bayan na kaya pa niyang mamuno at tama ang kanyang pamumuno sa ating gobyerno at sa buong Republika ng Pilipinas. At kapag sinabi pong trust and then ang isa is ang kanyang approval rating, kung sumasang-ayon pa ba? Pag sinabing approval rating, sumasang-ayon pa ba ang taong bayan na manatili siya bilang presidente sa ating bansa? Yan po ang ibig sabihin. O ulitin ko lang, ang trust rating, pagtitiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan na kaya pa at matuwid pa ang pagiging presidente ng isang Bongbong Marcos Jr. Ang approval rating, tumutumbok po ito sa pagpayag o pagsang-ayon ng taong bayan kung kailangan pang manatili at pwede pang manatili si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Kung hindi mo pa natatapos ang termino mo, -3 ang rating sa iyo, ibig sabihin po below 0. No? Wala nang pagtitiwala, wala pang pagsang-ayon ang mga mamamayan. Yan po ang bibigyan natin ng paghihimay-himay at pananaw. Bakit ganito kalubha ang pagkalugmok ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga mamamayang Pilipino na manatili pa bilang presidente ng Pilipinas si Marcos Jr. Una, napakalaki po ng iskandalo na kanyang kinasasangkutan at walang naniniwala na hindi siya ang mastermind. Siya talaga ang pinaniniwalaan ng mamamayan na pasimuno kung bakit nawala ang 1.4 trillion pesos mahigit sa flood control projects na dinurubo ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga tauhan at mga aliporis na mga politiko. Yan ay nangyari sa loob po ng 3 budget cycle, 2023, 2024, and 2025. Lahat ng ito pinirmahan ni Marcos Jr. Pinalusot, even ang sinasabi na mayroong 470 billion pesos na nidiskubre na mga insertions ng mga kongresista at ito ay hindi dapat pinalusot sapagkat wala ito sa National Expenditures Program, pinirmahan pa rin niya. Nagveto lang siya o pinagbawal niya o pinigilan niya ang 29 billion pesos. Pero mahigit 440 billion pesos po ang kanyang pinayagan na maging insertions o maging pork barrel para durubuhin at nakawin ng mga politikong kasabwat at kaalyado niya. So sino ang mastermind therefore kung ganyan po ang nangyari? Walang iba si Marcos sapagkat pinalusot, pinirmahan at ginawang batas. Ginawa nilang General Appropriations Act of 2025. Sa 2023 and 2024 budget, mahigit po 700 billion pesos ang kanilang unprogrammed appropriations. Pag sinabi pong unprogrammed appropriations, ito ay nangangahulugan na wala pang pondo, hahanapan pa ng pondo. Mula sa pangungutang, mula sa mga bagong buwis na ipapataw sa mamamayan, at mula po doon sa savings ng mga government-owned and controlled corporations, kagaya po ng nangyari sa PhilHealth, na nadiskubre ng Korte Suprema, it was indeed illegal, it was criminal on the part of Marcos Jr. and Ralph Recto na kanyang dating finance secretary at ang Kolokoy na promote pa bilang executive secretary nito ni Marcos. Sabi ng Korte Suprema, bawal, illegal, walang batayan sa batas, dapat ibalik ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Yan, malinaw na ang mga issue na ito
ay hindi maitatanggi at mahirap idiskarte ni Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos Jr., na kaya pa niyang palusutan, kaya niyang bilog-bilugan ng pagsisinungaling at paghahabi-habi ng kung ano-anong diskarte sa propaganda dyan sa loob ng Malacanang. No amount of propaganda and public relations or PR operations will prevent the people from believing na ang pasimuno ng malawakang panunumbalik ng pangungurakot at malalim na paglubha pa ng korupsyon sa pundo ng gobyerno ang pasimuno itong magpinsan. Si Marcos Jr., si Martin Romualdez, itong mga kagaya nila Saldico, nila Yusek Cabral, at iba pang mga alipuris nila sa loob ng Kongreso, mga secondary players po ito. Of course, nakinabang sila, pero ang principal and mastermind, si Marcos at sila Romualdez. Pangatlo na punto, ito pong pagsambulat ng iskandalo na itinuro siya ng kanyang kapatid na siya ay chronic drug abuse. Operator ng dronyang, nagdudurog, at malawakan at matagalang nag-abuse na pati ang kanyang mental disposition, ang kanyang mental health. At kaya nga ayaw niya magpa-hair follicle test dahil mabubuko. At talaga namang makikita ang residual effect ng o yung mga pagdudurog niya sa illegal na kon. Ito po ay tumimo sa pag-iisip ng mamamayan. Bagamat hindi nila sinasabi yan openly in public, but the public belief that no longer a perception that Marcos Jr. remains to be a drug. So nakakahiya, nakakaiskandalo po yan, lalo pa na ang nagbubulgar at nagbubunyag ng kanilang mga sikreto kung paano na involved si Marcos sa illegal. Ang kanyang mga anak ay mismong kapatid niya, isang senadora at isang kinikilalang political figure and political head sa pamilya nila bago maging presidente si Marcos Jr. So that alone, with the magnitude of scandal involving Marcos, ay nakapagpahina ng kanyang approval and trust rating sa hanay ng mga mamamayan. Mantakin mo -3. Nangangalahati pa lang siya halos sa kanyang termino. Pang-apat na punto, itong pagpapasabog ni Saldico ng kanilang mga sindikato na operations, kung saan ibinunyag ni Saldico na hindi lamang si Ginoong Marcos po ang nasasangkot kung ang pag-uusapan ay pagsindikato sa pundo ng gobyerno. Ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos, ang kanilang mga anak, lalo na itong si Sandro Marcos, ay involved sa malawakang mga agricultural manipulation of imports sa bigas, sa mga poultry products, and even sa sugar o sa asukal. At pati na ang pangingialam sa sindikato na operations ng Bureau of Customs. At ito ay hindi po kinontra ng asawa ni Marcos at ng kanyang bayaw na si Martin Araneta. The projections of involvement ng buong pamilya ni Marcos sa cartel-like, parang isang malaking pamilyang cartel o mafia, ang ginagawa ng pamilya ni Ginoong Marcos ay nagpadagdag po sa pagkawala ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga Pilipino na manatili pa si Marcos sa pagiging presidente. Yan po ang mga dahilan. At syempre, hindi po matatawaran na ang kanyang maruming laro at maniobra sa politika, ang kanilang demolition attack laban sa kay Vice President Sara Duterte, na ginagawa nila ang lahat ng pagtapon ng uri ng putik, intriga at mga malisyusong atake sa propaganda. Ginamit pa niya ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives kasama si Martin Romualdez. Nagbuo sila ng tactical alliance sa kinasusuklaman ng mayoriya ng mamamayang Pilipino at itinatakwil itong grupo ng komunista NPA, NDF, mga urban operatives. Ginamit nila, pinunduhan nila ito upang maging attack dogs o tagapag-atake laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Yan, mga factors yan, ang kanyang lantarang pakikipagsabwatan sa mga nabubulok at oportunistang politiko
ng dilawan pinklawan na tinatawag na mga political zombies sa grupo ni Lola Laila de Lima, sa grupo nila Sunny Trillanes, the Big Joke Trillanes, sa paggamit niya sa kay grupo ni Hontiveros, kay Boy Lamas na pinagtampuhan ng toothbrush. Itong mga personalidad na ito, nabisto ng taong bayan na itong pinupunduhan ni Marcos at nila Romualdez. At gamit pa nila ang mga pinagnanakaw na pera o pundo ng mamamayan, yung tinatawag na mga allocables at insertions para paandarin itong maruming laro nila sa politika. Ang lahat ng ito ay hindi po na itatago sa pag-unawa at obserbasyon ng mamamayan. Yan po ang tinatawag na the incontrovertible truth, hindi mas pasusubalian, hindi maitatanggi na katotohanan. Si Marcos ang pasimuno ng maruming laro ng mga suhulan at maniobra sa bulok na style nila sa impeachment diskarte laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakamalala na ikinagalit ng taong bayan kay Marcos, isa ito, no, maliban dito sa the crime of the century, itong 1.4 trillion pesos flood control na dinambong at dinurobo ng sindikato nila Marcos at Romualdez, ang malubhang pagtataksil at pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagpapatapon, pagpapakulong ng iligal at walang humanitarian consideration na may edad na, may sakit na, matanda na itong si Pangulong Duterte, at kahit papano ay tinulungan ng pamilya nila na makabalik sa politika at sila ay pinayagan na maipalibing ang kanilang ama na tinatawag na diktador at pasistang leader noon sa panahon ng martial law at pinagmula ng pandarambong the greatest robbery sa gobyernong nangyari na hinigitan pa ng kanyang anak ngayon si Junior Marcos. Ang kanilang ama ay ginawan po ng mabuti ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno, ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Kahit na it was a very controversial political decision at nagbunga yon ng maraming mga pagpoprotesta at pagsalungat kay Pangulong Duterte, pinanindigan ni former President Duterte yon. Subalit anong iginanti o isinukli ni Marcos Jr.? Buong kataksilan na siya ay gumamit ng ICC. Ang ICC or International Criminal Court ay bogus. Since March 2019, wala na po tayong anumang natitira pa na treaty obligation sa ICC. The status of ICC sa Pilipinas po, ito ay non-entity